Hello mga boss. Shout out po sa inyo lahat. Ngayon mga boss, nandito pa tayo ulit sa Sili Farm. Ito mga boss yung siling panigang ha. Ang variety, Mahika F1. Hello po mga boss. Kumusta po kayo lahat? Shout out po sa inyo. Kumusta na po ang inyong mga pananim dyan na sili? Sana magaganda rin para makabawi at kumita. Lalo ngayon medyo maganda naman presyo ng sili. Ngayon mga boss, nandito ako ulit sa silihan at nag-harvest kami dito. Ito na mga boss yung pang-walong harvest namin dito sa siling panigang na Mahika F1. Ang edad dito ngayon, ano na ito siya, 90 days after transplanting. So nakakapang walong harvest pala ngayon. Pero dapat nga sana dyan sa edad niyang 90 days, dapat yan nasa 10 or 11 harvest na sana yan. Pero dahil nga ito ay nasira nga nun, medyo natraso rin yung pambunga niya kasi nagpabulas pa kami ng panibago. Kaya ayun, ito pala yung pang-walong harvest. Pero okay na rin at nakarecover na siya, talaga maganda na. Kumbaga nakabulyom na rin yung pambunga. Ang mga naunang mga harvest dito, ano lang dati, 50 kilos, 70, mayroong 60 kilos, mayroong 80 hanggang sa nag 100 kilos. Pero yung nakaraang pitas dito, yung sinundan nito ngayon, naka-harvest na dito ng 190 kilos. Kumbaga dinoble na yung mga unang pitas. Ang dami ng bilang ng puno ito, ano ito siya mga boss 17 seedling tray. 17 seedling tray na 128 hole. So nasa 2 lang ito mga boss sa puno. Kaunti lang ito mga boss, hindi naman ito talaga sa malawak na malawak. Nasa 2 ito na puno. So yun, yung last harvest dito naka 190 kilos na. So itong ngayon siguro, baka ito humigit ito sa 200 kilos. Baka makakuha ito ng mga 250 kilos na ito ngayon. Dito sa pitas na ito. Mapansin nyo mga boss sa video natin may mga puno pa rin na pandak Yan nga yung mga tinamaan nun na nung ulan na ulan. Halos nagkamatay nga, dami namin nahuli pa dito. Makita nyo naman yung punong matatangka doon, yung malalago. Ayan yung talagang tanim na hindi nasira. Kaya malago rin siya. Yung iba dyan mga hulip. Ito mga boss, nagpitas ako naman laki. Pinili ko. Yung pinakamaba mga boss sa bunga nito Mahika, na sinukat ko nung nakaraan, maabot talaga sa 8 inches. Katulad dito isang hawak ko ngayon, ito pinakamaba. Nasa 8 inches ito. Kaya yung mahaba na ito, nasa 8 inches yan mga boss. Kasi nung nakaraan sinukat ko na ng roller yan Meron talaga sa 8 inches ang habang bunga. Yung karamihan bunga ng Mahika 6 inches, 7 inches. Yung kasi 8 inches hindi naman yan lahat. Mayroon lang talaga bunga na tumutubo na sadyang malaki lang siya at mahaba. Yung siguro sa kanya na tinubuan medyo malakas humigop ng pataba kaya humaba ng gusto yung bunga. At saka yung siyempre pag i-spray ng foliar, meron talaga napupuruhan. Ito mga boss ang haba niya nasa 8 pulgada talaga yan. Kasi dati na nung taon yan sinukat ko talaga ng roller to Maabot ng 8 pulgada. Yung pinakamahaba. Ang ganda na mga boss nung makarecover na yung puno, di ayan na, maganda na ngayon. Diba, mahaba na yung buwan niya, malaki at marami na. Kaya ano na yan, wala na ang problema. At ngayon medyo maganda-ganda pa na presyo ng sili, panigang, di kato pa makakabawi at kikita. Doon pala sa mga viewers namin na nagtatanong palagi kung ano daw ba yung ginagamit namin na foliar sa sili. Ngayon taon dito mga boss, hindi kami gumamit ngayon ng ibang klaseng foliar, lalo yung pang-vegetative, hindi kami gumamit. Kasi yung pagpalago ng sili namin, inaasa lang namin sa pataba, sa drenching ng pataba. Ang ginamit na namin dito na foliar ngayon, yung Nova Pertique, yung 0061. Kasi ang target lang naman namin yung bunga, para maging quality yung bunga, lumaki at humaba. Kasi ganyan dito sa amin, pag mahaba ang bunga at malaki, siyempre, class A yun, mas mataas ang presyo.
Kaya hindi muna kami gumamit ng ibang pulyar ngayon, puro Nova Fertique lang. At okay naman yung resulta. Ayan, mahaba ang bunga at malaki at mabigat at timbangan. Doon naman sa mga nagtatanong na ano daw ba yung ginagamit na pang-spray namin sa sili kadalasan. Dati nung mga nakalipas na mga taon, siyempre mamahalin na mga ginagamit namin ng mga lason nun. Ngayon, dahil sobrang mahal ang mga lason, lumipat kami mga boss sa medyo mura. Ang ginagamit namin dito ngayon yung Gold Rush insecticide. At pinag-alternate namin sa Telluride. So yan mga boss Telluride at Gold Rush lang ginagamit dito lason na insecticide. Kasi ang Gold Rush, wala naman pinag-iiba sa alika. Ano rin yan yung Gold Rush, group 3A at group 4A. So ganoon din yung alika. Dual action din itong Gold Rush. At saka medyo mura siya. Ganoon din yung Telluride, medyo mura yon. So yun ang gamit muna namin. At okay naman, maganda naman yung dahon, no? Hindi naman nakulot. Oh. Sa fungicide naman, ang ginagamit namin dito, Amistar, mayroong Score, at minsan may Cabreo. So yun talagang mamahalin na fungicide ang ginagamit namin kasi lalo sa amin to madalas ang ulan-ulan. Maano yung lapnos makapit pag laging basa lupa. Hindi siya pwedeng isprayan ng mga ordinary fungicide. Tatamaan talaga pag ordinary fungicide lang i-spray. So yun mga boss ang ginagamit namin dito ng mga pang-spray sa mga nagtatanong ng mga viewers namin. Foliar, fungicide, at saka insecticide, yun. Doon naman sa ibang tanong naman na anong pataba daw ba yung ginagamit namin at maganda gamitin sa mga siling namumunga o namumulaklak. Ay common na yan mga boss pagka flowering and fruiting stage dyan, pananim. Natural complete na yan ang ginagamit. So ang ginagamit namin dito ngayon, triple 16, yung unique 16. Dahil complete din naman yan. At syempre may halo yan na 0060 na putas para mas maganda yung talaga. Mas maganda yung magklase ng bunga. Bukod sa nag-spray pa kami ng potassium, nagpapataba pa talaga ng potassium. At syempre may halong urea. Kaya kung makikita nyo yung sili, halos wala kang makita ng dahon na nagdidilaw. Kasi alaga sa urea. Meron kasi kami mga viewers na nagtatanong, ano daw ba yung gamot sa paninilaw ng dahon ng sili at nalalagas. So kalimitan sa siling may bunga, pag nanilaw yan at naglalagas, malamang yan sigurado kukulang sa urea. Hindi sila nagpapataba ng urea. Kasi yan yung ugali ng sili farmers, na pag may bunga ng sili, naghihinto sila pagpataba ng urea, puro complete ang nilalagay. Kasi nga daw, baka raw maglapnos at lalambot ka raw yung bunga. Ay hindi yan totoo mga boss, kahit hindi nyo patabaan kahit anong patabaan sili, naglalapnos talaga yan. Kahit hindi nyo patabaan. Kaya ang nangyayari sa sili nila, dahil ayaw lang magpataba ng urea, di nagdidilawan yung dahon ng lagas. Di doon na nagwawakas. Paano pa mamunga yun pagka nagdilawan na dahon? Tingnan nyo ito, halos wala kayong makita ang dilaw na dahon. Kasi nga mula simula pa lang hanggang ngayon hindi kami nagpapaliban na paghalo ng urea sa complete. Yun lagi magkakasama talaga pag nagpataba kami. Pag kasi hindi ka nagpataba ng urea, una-una dyan didilaw yung dahon sa bandang baba. Hanggang paakyat na paakyat yan, magkakaroon pa yan ng ispat-ispat, mga nunal-nunal sa dahon na nagdidilawan. Dahil nga hindi nagpapataba sila ng urea, kaya pag dilaw ng dahon sa puno niyan sa baba, ay aakyat yan hanggang sa taas sa talbos. Magdidilawan lahat yan unti-unti. Ay di pag nalagas yung dahon, di wala na. Paano pa sili mamunga kung wala ng dahon? Dahil nga ayaw pataba ng urea at baka daw maglapnos ito, tingnan nyo ito mga boss, walang dahon na madilaw. Halos wala kayo makita kahit isa. Kung mayroon masiguro dyan na pitikan ng kamera na dumilaw ng isang dahon, normal lang yan kasi ang sili naman, habang tumatanda yung dahon sa baba niyan, malalagas talaga yan, magdidilaw. Pero pa isa-isa lang yun, hindi marami. Talagang normal na matanda na yung dahon. So yan na tips doon sa mga baguhan at nagtatanong, ano daw ba yung gamot? Pag nilaw na ganyan nga, sabi ko mga boss, pataba lang ang gamot dyan. Mag-abono kayo ng urea para maghinto yung paninilaw ng dahon at paglalagas.
Minsan naman may paninlaw naman na dahon na yun sa punggos pero bihira yun. Hindi yun ganun sa nagsisimula sa puno. Para malaman nyo mga boss yung itsura ng dahon ng sili na naninilaw dahil kulang sa urea. May mga video na dyan mga boss, hanapin nyo lang video. Para madistingue nyo yung, yung paninlaw ng dahon. Ginawa na namin ng video yan last year pa. Yung paninlaw ng dahon na nalalagas dahil kulang sa urea. Meron yata ako dyan 2 video, 3. Nagawa ko video tungkol dyan. So pakihanapin nyo lang mga boss. Para mapag-aralan nyo rin. So yan, sa mga bossing namin ng mga viewers na lagi nakasubaybay sa mga video yung na-upload. Ito na mga boss, yung pang 8 harvest. Dito sa may kaipo namin na panigang na halos nagkamatay-matay ng anon. Hanggang dito na muna ako mga boss. Babay muna mga bossing. Abangan nyo lang mga boss ha, iba pang update ito. Hanggang sa wakas, tingnan natin kung kailan ito abot.